Mr. Silent Channel. Kabanata 31 hanggang 35 Hindi ko kailangan ang iyong aralin. 0031. Itinaas ni Shu Lingshan ang kanyang mga mata at hindi siya pinansin. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng maraming empleyado na nakatutok. Hindi kaya si Kapitan Shu ay napanalunan ni Ye Tisok. Hindi lumalaban. Sa oras na ito, nakita ni Ye Fan na may Italian sausage sa plato ng babae, at siya mismo ang kumuha nito. Hindi niya maiwasang magtanong ng nakangiti, Captain Shu, gusto mo rin ba ng mga sausage? Gusto mo bang kainin din ang mga sausage ko para sa iyo? Ito ay magalang, ngunit kahit paano mo ito pakinggan, ito ay medyo kakaiba. Oo nga naman, namula ang mukha ni Shu Lingshan, at tinitigan niya si Ye Fan, halatang iniisip na sinadya iyon ng lalaki. Nahihiyang sinabi ni Ye Fan, I mean itong nasa plato ko, hindi sa akin. Lalong naging dilim ang mga salita, at lihim na tinatakpan ng mga empleyado ng kalapit na kumpanya ang kanilang mga bibig at nagtatawanan. Walang magtuturing sa iyo na pipi kung hindi ka magsasalita. Tumalon ang crescent eyebrows ni Shu Lingshan, at sa wakas ay pinigilan niya ang kanyang init. Maraming empleyado ang nagulat na ang mainitan ang ulo na si Shu Lingshan ay kayang tiisin ito. Kung ang ibang lalaki ay maglakas loob na magsalita ng ganyan, sila ay nabugbog sa kanya. Kahanga-hanga pa rin si Assistant Ye. Naglabas ng si Ye Fan at nagsimulang kumain. Siyempre, ang kanyang mga mata ay hindi maiiwasang tumingin sa dibdib ni Shu Lingshan. Nakakalungkot na, sa karanasan kahapon, ikinabot ni Shu Lingshan ang lahat ng mga butones sa neckline, kaya wala siyang makitang anumang tanawin. Pagkaraan ng 3 minuto, nakita ni Shu Lingshan na talagang hindi umimik si Ye Fan, lumibot ang kanyang mga mata, at nagkunwaring casual na nagtanong, saan mo natutunan ang iyong kung fu? Mukhang walang narinig si Ye Fan at nagpatuloy sa paglunok. Kumagat sa isang steak. Nang makitang hindi siya pinapansin ng lalaki, sa wakas ay hindi napigilan ni Shu Lingshan na tapikin ang mesa, Hoy! May itatanong ako sa iyo. Inosenteng sumagot si Ye Fan, Captain Shu, hindi mo ba sinabi sa akin na tumigil na ako sa pagsasalita? Bakit gusto mong sabihin ko ulit? Nahihirapan ako. Ikaw. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga ngipin sa galit, malinaw na tumanggi ang lalaki na sumagot ng kusa. Tumigil siya sa pagpapatawa sa sarili, sumangot ng malamig, kinuha ang plato at umalis. Isang mapaglarong ngiti ang sumili sa mga mata ni Ye Fan, ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa labas ng bintana, at tanaw na tanaw ang tanawin ng Huahay City. Pagbalik sa itaas na palapag, nagdala si Ye Fan ng isang kahon ng mga prutas tulad kahapon, ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na ubas, mas maraming strawberry ang dinala niya. Pagdating sa opisina ni Su Qingzhou, papasok na sana siya, narinig niya ang matinding pagtatalo mula sa loob. Vice President Zhu, Vice President Wang, sabihin mo sa akin, ano ang dahilan ng pangunguna sa pagsalungat? Sinasadya niyo akong kalabanan. Malamig at galit ang boses ni Su Qingzhou. Hoy! Mr. Su, bata ka pa, napakalalim ng tubig sa palengke na ito, halatang pabigla-bigla ang pagkuha mo sa pagkakataong ito, sabi ni Zhu Wangwo. Impulsive. Tingin ko ayaw mong dalhin ko ang kumpanya sa mas mataas na antas, dahil natatakot kang hindi masiguro ang posisyon mo sa kumpanya. Maaari mo ring sabihin sa akin ng direkta kung gaano karaming mga bahagi ang kailangan mong kunin bago ka handang lumaban sa akin. Tanong ni Su kay Light Snow. Nag-aalalang sinabi ni Wang Liren, President Su, lahat tayo ay matatandang tao na sumunod sa matandang chairman upang itayo ang kumpanya ng hakbang-hakbang. Mahal namin si Jingxiu higit kan inuman. Hindi ka maaaring magsalita ng walang kaparirikan. Ayokong marinig. Mga walang kwentang salita ka. Bibigyan kita ng 3 araw, kung hindi ka magbabago, mag-ingat na lahat sila ay matanggal sa kumpanya. Ngayon, lumabas kayong dalawa. Naglabas ng utos si Su Qingzhou na paalisan ang mga bisita. Nanginginig sa galit ang boses ni Zhu Wangwo, ikaw. Paano mo kami tretuhin ng ganito? Kami ang iyong mga matatanda. May mga superiors at subordinate lang sa kumpanya, walang seniority. Malamig na sagot ni Su Qingzhou. Okay, napakabuting presidente ng Suda, Lao Zhu, huwag na tayong mag-usap, umalis na tayo. Galit na tinapik ni Wang Liren ang sofa. Hindi nagtagal, nagmamadaling lumabas ng opisina sina Zhu Wangwo at Wang Li, at nang makita nila si Ye Fan na nakatayo sa pintuan, hindi maganda ang hitsura ng dalawang matandang vice-presidente, at pinandilatan si Ye Fan. Napabuntong hininga si Ye Fan, ngunit wala itong kinalaman sa kanya, kaya pumasok na lang siya sa opisina. Si Su Qingzhou ay nakatayo sa sofa na may malamig na mukha. Nang makitang papasok si Ye Fan, nagtanong siya sa hindi nasisiyahang tono, bakit ka narito ulit? Lumapit si Ye Fan, iniabot ang kahon ng tanghalian ng prutas, at nakangiting sinabi, kumain ka ng prutas, alisin ang galit mo, at huwag sayangin ang iyong katawan para magtrabaho. Walang ekspresyon ang mukha ni Su Qingzhou. Matapos tingnan ng prutas, walang pakialam niyang sinabi, wala akong gana sa ngayon, maaari mo itong kainin. Anyway, 2 kagat ko, at dinala ko silang lahat. Natigilan si Ye Fan, puno ng pagkalito ang kanyang mukha. Hindi ko ito kailangan, sabi ni Su Qingzhou. Nakakalungkot na sayangin ang gayong magandang prutas. Sabi ni Ye Fan.
Tumalikod si Su Qingzhou at naglakad pabalik sa desk, marami pa akong gagawin, makakain ka mag-isa. Sumimangot si Ye Fan, gusto mong uminom muli ng gum syrup para sa tanghalian. Kung gagawin mo ito muli, maaari kong tawagan si Tita Jiang. Pagkatapos, narinig ito ni Su Qingzhou, lumingon siya at naiinip na sinabi, nakakainis ka ba? Ano bang negosyo mo? Kontrata lang tayo, hindi totoong boyfriend at girlfriend, bakit mo ako pinapahalagahan? Tsaka isa kang malaking tao, lagi mo akong tinatakot kay Tita Jiang, pwede bang maging matigas ang ulo mo? Tahimik na tiningnan ni Ye Fan ang babae saglit, mahinahong ngumiti, at pagkatapos ay inilagay ang fruit lunchbox sa mesa. Papayagan kitang kunin. Sumimangot si Su Qingzhou. Hindi natinag si Ye Fan, at mahinang nagsabi, tama ka, contract worker lang ako, hindi ko kailangang alalahanin ang kalusugan mo, kahit may sakit ka sa tiyan, wala itong kinalaman sa akin. Pero bibigyan kita ng makakain. Ang kalayaan ko ba, doon ko nilagay ang prutas, pwede mong kainin kung gusto mo, o itapon mo kung hindi mo gusto, ikaw na ang magdedesisyon. Ikaw. Oh, may isa pa, hindi na hinintay ni Ye Fan ang babae pagkatapos magsalita, muli siyang sumabad, si Tita Jiang ang matandang lalaki sa iyong pamilya, at ang kanyang matandang lalaki ang nanood sa iyong paglaki, hindi sa akin. Ako naman, 3 buwan lang akong nagpakita sa tabi mo. Pagkatapos ng 3 buwan, wala na akong gagawin sa iyo o kay Tita Jiang. Kaya, hindi ko nais na banta ka sa kanya, at wala itong kinalaman sa aking gulugod. Pinapaalala ko lang sa iyo na ayos lang maging matigas ang ulo o masiraan ang loob, pero dapat isipin mo ang mga taong nagmamalasakit sa iyo. Matapos marinig ang mga salitang ito, si Su Qingzhou ay natigilan saglit, at pagkatapos ay kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Hindi mo na ako kailangang turuan ng leksyon. Medyo hindi kumbinsido ang mukha ng babae. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, at tumalikod at naglakad palabas. Pagkalabas ng opisina ay isinara niya ang pinto. Kapag ang opisina ay tahimik, si Su Qingzhou ay nag-alinlangan sandali, pagkatapos ay naglakad pabalik sa mesa at umupo. Binuksan niya ang isang drawer at kukunin na sana ang gum syrup, ngunit muli siyang gumalaw. Pagkatapos ng isang pause, isipin mo yung mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ang mga salita ni Ye Fan ay tila umalangaw sa kanyang mga tainga, at ang mapagmahal ng ngiti ni Tia Jiang ay lumitaw sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, isinara ang drawer, at inilagay ang prutas na puno ng dinala niya ang lunchbox. Pagkabukas nito, nalaman niyang halos kalahati nito ay puno ng strawberry. Natural na naiintindihan ni Su Qingzhou kung bakit, ngunit ang kanyang magandang mukha ay hindi maiwasang mamula-muli. Siya. Dumura si Su Qingzhou sa mahinang boses, pumulot siya ng strawberry at itinapat sa kanyang bibig. Ito ay matamis at maasim, at ito ay masarap. Gusto niyang kainin ito ng mabilis para makapagpatuloy siya sa pagtatrabaho, kaya ang mga piraso ng pakwan at cantaloupe ay napasok lahat sa kanyang maliit na bibig. Sa kalaunan, ang mga pisngi ni Su Qingzhou ay namumunga, na parang ang buong mukha niya ay medyo bilog. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Nakangiting nakatayo si Ye Fan sa pintuan, nakatingin ng makitid sa babae. Kabanata 0032 Ano sa tingin mo? 0032. Marahan na umungol si Su Qingzhou, at mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, ngunit hindi na niya ito napigilan, hindi niya kayang lunukan ng prutas sa kanyang bibig sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay kasing bilog ng steamed bun, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lalo pang umaagos ang juice pababa. Ngunit dahil sa kanyang kaba at sorpresa, ang malaki at maliwanag na mga mata ni Su Qingzhou ay bumukas ng mas malawak kaysa karaniwan, at siya ay puno ng gulat at pagkalito. Nang makita ang babaeng nagpapakita ng napaka-cute at kaakit-akit na anyo, ngumiti si Ye Fan ng mas masaya. Ganito dapat ang hitsura ng isang batang babae sa kanyang 20s. Hoy! Alam ko, napakabait at bait pa rin ng mahal kong Xiaoxiu. Dahan-dahan ka sa pagkain, huwag kang mabulunan, magpapapicture muna ako sa'yo. Kinuha ni Ye Fan ang kanyang mobile phone at gustong bigyan ng larawan ng babae. Nababaliw na si Su Qingzhou, ang masamang tao na ito ay nagbabantay pa rin sa pinto at hindi umalis. Hindi kaya nahulaan na niya na kakainin niya ang prutas. Paano magkakaroon ng ganitong murang tao sa mundo? Ang hitsura na ito ay iniwan niya bilang katibayan, at ang kanyang imahe ay ganap na nawasak. Tinakpan ni Su Qingzhou ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay at mabilis na kinain ang lahat ng prutas, at pagkatapos ay hinampas niya ang mesa, namumula ang kanyang mukha sa galit, at sumigaw, ano ba ang binabaril mo? Maniwala ka man o hindi, ibabawas ko ang iyong sweldo. Bilasan mo. Ye Fan na may bakas ng kawalan ng katarungan sa kanyang mukha, niyugyug niya ang mobile phone ng matanda sa kanyang kamay, Mr. Su, huwag po, wala man lang function ang phone ko sa pagkuha ng litrato, kaya nagbibiro lang ako. Noon lamang naalala ni Su Qingzhou na ang mobile phone na ginamit ng lalaking ito ay binayaran para sa bill ng telepono, at naisip niya ang kanyang kalokohan ngayon, ngunit ang kanyang mukha ay namumula pa rin. Hindi niya alam kung paano ito gagawin, at patuloy siyang nawawala ng kontrol sa harap ng lalaking ito. Hinaplos niya ang kanyang buhok, tumahimik, pinunasan ng tissue ang kanyang bibig, at muling bumalik sa poster ng isang iceberg beauty.
Sa susunod na maglakas loob kang gawin ito, tiyak na ibabawas ko ang iyong sweldo. Ipinakita ni Su Qingzhou ang kamahalan na dapat taglayin ng kanyang amo. Ngumisi si Ye Fan, tumango bilang pag-unawa, at kumaway sa babae, oo. Kung gayon, mauna na ako, bye. Nang lumabas ang lalaki, maluwag na naupo si Su Qingzhou sa upuan. Sa pag-iisip tungkol sa eksena kanina, siya ay parehong galit at gustong tumawa, lalo na nang pumasok muli si Ye Fan mula sa labas ng pinto, ang kanyang panik na hitsura ay nagmukhang tanga nang hindi tumitingin dito. Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, lahat ng ito ay medyo kawili-wili. Nang hindi sinasadya, lumitaw ang isang matamis na ngiti sa sulok ng bibig ni Su Qingzhou. Sa ilang sandali, tila isang snow lotus ang tahimik na namumulaklak sa tuktok ng bundok na natatakpan ng nyebe sa loob ng libu-libong taon, tulad ng isang malayang diwata, sa labas ng mundo. Sayang at walang nakakita sa picture na ito. Habang naglalaro sa hapon, nakatanggap si Ye Fan ng tawag mula kay Jiang Chao, ang kapitan ng lalaking security guard at ang basketball team ng kumpanya. Sinabi ni Jiang Chao na magsisimula na ang laro, at kailangan niyang pataasin ang kanyang pagsasanay. May gym malapit sa kumpanya, para makapagsanay si Ye Fan ng bola ng magkasama. Si Ye Fan ay natural na ayaw pumunta, ngunit ang nakakaawang tono ni Jiang Chao sa pagmamakaawa sa kanyang lolo at sa kanyang mga ninuno ay nagparamdam kay Ye Fan na ang kapatid na ito ay nakakaawa, kaya pumayag siya. Kapag oras na para umalis sa trabaho, kinailangan ni Ye Fan na umalis kasama si Su Qingzhou, at hindi siya makakasama sa pag-uwi sa gabi. Hindi nag-abala si Su Qingzhou na tanungin ang lalaki kung ano ang gusto nito, kaya siya na lang ang nagmaneho pauwi ng mag-isa. Ito ay nagpadama kay Ye Fan na walang magawa ng ilang sandali. Tila sa mga mata ng mga babae, siya pa rin ang isang dispensable na maliit na papel. Hindi ko alam kung bakit, alam kong wala silang hinaharap ni Su Qingzhou, hindi pa rin maganda ang pakiramdam ni Ye Fan kapag nalaman niya ang katotohanan ito. Sumunod kay Jiang Chao at iba pang apat na security guard sa basketball court ng gymnasium. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nahawakan ni Ye Fan ang isang basketball. Gayunpaman, hindi dahil hindi marunong maglaro ng basketball si Ye Fan. Para sa kanya, ang sport na ito ay walang iba kundi isang tanong kung gusto ba niyang maglaro o hindi. Kuya Fan, anong posisyon ang gusto mong laruin? Posisyon. Mahalaga ba ito? Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, hindi ba ang basketball ay tungkol lamang sa paghahagis ng bola sa frame at manalo kung makakakuha ka ng pinakamaraming puntos? Biglang inihagis ni Ye Fan ang basketball sa kanyang kamay sa basket sa di kalayuan. Ang dalawa ay nakatayo sa gitna ng field, at ang basketball ay tumawid sa isang mataas na parabola, tumawid sa kalahating court, at lumapag tulad ng isang basket na may ubo na gumawa ng isang three-pointer mula sa isang malayong distansya. Ibinuko ni Jiang Chao at ng apat ang kanilang mga bibig, sa pag-aakalang mayroon silang maling akala, at nang bumalik sila sa kanilang katinuan, sumigaw sila, "Damn it! Masyado ba siyang tumpak? Kuya Fan, hindi ba sabi mo hindi ka makakalaban?" Kinusot-kusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, na parang masyadong malakas ang kanyang kinikilos, siguro dapat niyang isipin kung paano magpanggap na mahina, kung hindi, tiyak na makikita ng mga tao na may mali sa kanya. Kaya naghagis si Ye Fan ng ilan pang three-pointer, ngunit sa pagkakataong ito, bumaba ang hit rate sa 50%. Dahil dito, itinuring din siya ni Jiang Chao at ng iba pa bilang isang idolo, na sumigaw ng "Brother Fan" ng isa-isa. Sa kanilang opinyon, pagkatapos magkaroon ng Ye Fan, tila sa wakas ay mapipigilan na nila ang pagiging huli. Pagkatapos ng pagsasanay ng mahigit isang oras, walang oras si Ye Fan para umuwi para sa hapunan, kaya pumayag siyang mag-barbecue sa malapit kasama ang apat na security guard, na sinamahan ng malamig na beer, na naaayon sa temperatura ng tag-araw. Matagal nang hindi kumakain si Ye Fan sa iisang mesa kasama ang napakaraming lalaki. Nagsusunog siya ng sigarilyo at nagyayabang. Medyo maganda ang pakiramdam niya, iniisip kung dapat ba siyang maghanap ng trabaho sa isang kumpanya o makilala ang ilang mga kasamahan kahit na umalis siya sa Jinxiu sa hinaharap. Habang umiinom si Ye Fan ng ilang bote ng beer at nagmamadaling pumunta sa banyo, tumunog ang telepono. Nakita ni Ye Fan na si Tita Jiang iyon, at agad na kinuha at tinanong, "Tita Jiang, kakain ako ngayon sa labas, meron ba?" Nagmamadaling nagtanong si Tita Jiang, "Kumakain sa labas? Kumakain din ba ang babaeng iyon sa labas?" Si Xiao Zushi. Hindi umuwi. Natigilan si Ye Fan. "Oo, di ba kasama mo siya? Hindi ako makausap sa phone ni Miss, anong nangyayari?" Nag-aalalang tanong ni Tita Jiang. Sumimangot si Ye Fan, "Tita Jiang, huwag kang mag-alala, titingnan ko, ipapaalam ko sa iyo kapag mayroon akong balita." May masamang pakiramdam sa kanyang puso, tinawag ni Ye Fan si Su Qingzhou. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkatawag niya ay konektado na ang telepono. "Qingzhou, nasaan ka? Bakit sinabi ni Tita Jiang na hindi ka umuwi?" Tanong ni Ye Fan. Ang boses mula sa kabilang panig ng telepono ay nagpadilim kaagad sa mukha ni Ye Fan. "Mr. Ye, mukhang iba talaga ang relasyon sa iyo ng magandang babae na ito." Narinig ni Ye Fan ang boses, si Menduo, ang mangangaso ng agila na kumakain ng unggoy na sumusubaybay sa kanyang ngunit nalaman niya. "Alam mo ba ang ginagawa mo?" Malamig sa buto ang boses ni Ye Fan.
Maraming pinto sa kabilang dulo ng telepono, kaya subconsciously napalunok siya, kahit nasa tapat ng telepono, maaaring takutin siya ng lalaking ito. Kung hindi dahil sa napakalaking tukso ng Ganesha Ankh, hindi sana sila nakipagsapalaran at bumunot ng buhok sa ulo ng tigre. Ngunit dahil narating na natin ito, tiyak na mas mahigpit si Mendo, kaya't sinabi niya, Ginoo, tiyak na alam namin ang aming ginagawa, at sasaktan ka namin. Gayunpaman, mayroong isang matandang kasabihan sa China na kung hindi ka papasok sa lungga ng tigre, hindi mo mahahanap ang anak ng tigre. Kahit na malakas ka talaga, kailangan nating subukan. Napapikit si Ye Fan, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Tandaan ng lahat na i-download ang lahat ng mga kabanata, i-like at sumali sa bilog ng aklat, mas maraming tao ang sumusuporta, mas mahaba ang libreng oras. Walang silbi ang kabanata 0033. 0033. Simple lang, iabot mo ang Ankh, o sabihin sa amin kung nasaan si Ganesha, at ilalabas namin kaagad ang ginang, sabi ni Mendo. Hindi gaanong nagsalita si Ye Fan, at direktang nagtanong, saan ang lokasyon ng transaksyon? Nagmamadali ang tono ni Menduo, sure enough, Ankh is in your hands, right? Well, tugon ni Ye Fan. Nagsabi agad ng address si Mendo. Mr. Ye, 3 oras lang ang ibinibigay namin sa iyo. Kung lumampas ka sa takdang oras, natatakot ako na hindi mo na muling makikilala ang babaeng ito. Matapos itong isulat ni Ye Fan, ibinaba niya ang telepono. Naglakad siya palabas ng barbecue restaurant, naisip ni Jiang Chao at ng 4 na itutuloy niya ang pagkain, ngunit nang makita nila si Ye Fan, tumakbo sila palabas. Hoy! Kuya Fan, saan ka pupunta? Sigaw ni Jiang Chao. Kumain ka na, nagmamadali ako. Sigaw ni Ye Fan, at agad na sumakay ng taxi at umalis, naiwan ang 4 na security guard na nakatingin sa isa't isa. Habang nasa daan, hindi nakalimutan ni Ye Fan na tawagan ang matandang yaya sa bahay, Tita Jiang, nakontak ko na si Xiaoshu, iuuwi ko na siya. Natahimik sandali si Tita Jiang, at hindi na nagtanong pa. Ang sabi lang niya, kung gayon, sa bahay na lang ako maghihintay na bumalik ka. Walang problema, same time na sumang-ayon si Ye Fan at ibinaba ang telepono. Ang Locos yung binanggit ni Mendo ay isang isla sa silangan ng Huahay City. Pangingisda at turismo ang mga pangunahing industriya dito, at ang lungsod ay konektado sa pamamagitan ng isang sea crossing bridge. Kadalasan, maraming mamamayan ang pumupunta doon para magbakasyon. Dahil ito ay ang fishing moratorium, ang paligid ng fishing port ay malungkot, at ang Lexus off-road na sasakyan ay nakapark sa labas ng isang bodega kung saan inilagay ng mga mangingisda ang kanilang mga sari-sari. Sa loob ng bodega, napuno ng makapal na malansang amoy ang hangin. Sa isang upuan, si Su Qingzhou ay nakatali ng mga kamay at paa, hindi makagalaw. Bagamat magulo at mukhang hiyang-hiya ang mga putok sa noo, hindi naman sumigaw ang babae, bagkus ay tumingin sa babae at 2 lalaki sa kanyang harapan na may malamig na ekspresyon. Habang pauwi, pinahinto ng babaeng kasama nila ang kanyang sasakyan, na parabang isang dayuhan ang gustong magtanong ng direksyon. Pagkabukas ko pa lang ng bintana ay nabighani ako sa bango at nawalan ng malay. Nang muli siyang magising, nalaman ni Su Qingzhou na siya ay nakagapos sa naturang bodega. Ano ang iyong layunin? Kung gusto mo ng pera, dapat mong hayaan akong tumawag sa bahay, tanong ni Su Qingzhou sa Ingles. Humajijek ang dark-skinned female bounty hunter na may makukulay na bulaklak na hairpin sa kanyang ulo at sinabing, dahil kinidnap at kalmado pa rin, napakaganda ng psikolohikal na kalidad ng dalagang ito. Ayaw mo bang umiyak ako at magkagulo ulit? Tanong pabalik ni Su Qingzhou. Tumawa si Mendo at sinabing, Ma'am, nagbibiro lang po ang kasama kong si Keresha, walang mali siya. Gusto lang po naming malaman kung ano ang relasyon niyo sa Mr. Ye na iyan, ano po ang identity niya, at ano po ang pinagmulan niya. Mr. Ye. Ye Fan. Nagulat si Su Qingzhou. Maaaring ang mga taong ito ay hindi naririto para sa kanya, ngunit para kay Ye Fan. The point is, tinanong nila ang relasyon nila ni Ye Fan, bakit nila ito na itanong? Hindi maiwasan ni Su Qingzhou na mag-isip, maaaring si Jing Junfeng at ang iba pa ay nagpadala ng mga kidnapper para kidnapin siya at sabihin ang totoo. Sa pag-iisip nito, mas nadama ni Su Qingzhou na ito ang nangyari, kaya diretso siyang sumagot, siya ang boyfriend ko at isang tutor. Boyfriend? Oh, ganyan ang relasyon ng magkasintahan. No wonder na sobrang nag-aalala siya sa iyo kaya handa siyang isuko. Mahal na mahal ka niya, sabi ni Menduo, hinihimas ang baba. Angka, anong ibig mong sabihin? Naririnig lamang ni Su Qingzhou ang pagbigkas ng angka, ngunit hindi niya alam kung anong uri ng salita iyon. Hindi kontento si Keresha, tutor. Kung makikita mo sa stokang natin, magiging tutor ang ganitong klaseng tao. Stop joking. Babae, ipaliwanag mo ng totoo. Pagkasabi niyan, kinuha ni Keresha ang isang maliit na pilak na kutsilyo at inilagay ito sa ilalim ng mukha ni Su Qingzhou, na parabang puputulan niya ang malambot na puting pisngi na maaaring mabali anumang oras. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou sa wakas ay nagpakita ng bakas ng gulat. Bagamat kadalasan ay hindi niya masyadong binibigyang pansin ang kanyang hitsura, paanong hindi mahilig sa kagandahan ang isang babae, kung pumangit siya, masusumpungan siya sa matinding sakit. Sinasabi ko ang totoo.
Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo siya. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang mga pilak ng ngipin, bumibilis ang kanyang puso, ngunit nakatitig pa rin siya kay Keresha. Iniunat ni Menduo ang kanyang kamay at pinigilan ang babaeng mangangasuo. Hoy, Keresha, baka tutor talaga ang trabaho ni Mr. Ye. Normal lang sa isang tulad niya na magkaroon ng ilang pekeng pagkakakilanlan para pagtakpan. Pekeng pagkakakilanlan. Kumunot ang noo ni Su Qingzhou, nang marinig ang kanilang sinabi, mukhang kakaiba si Ye Fan, may tinatago ba talaga siyang tunay na pagkakakilanlan? Ma'am, narinig mo na bang binanggit ni Mr. Ye ang anumang impormasyon tungkol sa Ankh? Tinitigan ng mabuti ni Mendo si Su Qingzhou, dahil sa takot na mawala ang mga detalye. Ngunit hindi alam ni Su Qingzhou, kaya nagtanong siya, patuloy mong sinasabi ang angka-angka, ano yun? Menduo. Bamantong hininga, mukhang wala ka talagang alam, oo, napaka-importante. Paano niya ito nailik basta-basta, kahit sa manliligaw niya? Sa pakikinig sa focus ng mga talakayan ng mga taong ito, tila hindi ito tungkol kay Ye Fan at sa kanyang sarili, nagsimulang mag-alinlangan si Su Qingzhou. Ikaw, talaga bang hindi ka mula sa pamilya Zing? Bagamat inisip ni Su Qingzhou na ang tanong na ito ay kalokohan, gusto pa rin niyang magtanong. Ang pamilya Zing. Anong pamilya iyon? Kami ang mga bounty hunters ng Monkey Eagle, pagmamalaki ni Mendo. Bagamat hindi ito masyadong naiintindihan ni Su Qingzhou, nagsimula siyang maniwala na ang mga taong ito ay talagang walang kinalaman sa pamilya Zing, at nagkamali siya ng hula. Sinabi ng matabang mangangasu, Mendo, sa palagay ko ay dapat nating itali ang babaeng ito sa bangka. Mamaya, makuha man natin ang angko hindi, sabay nating dadalhin siya, upang maiwasan ang komprontasyon ng ulo. Nori, may saysay ang sinabi mo, ipaubaya ko na ito sa iyo, tumanggo si Mendo. Nang marinig ito ni Su Qingzhou, agad siyang nabalisa. Dahil ba sa maling akala sa kanya bilang tunay na kasintahan ni Ye Fan, huhulihin siya ng hindi makatarungan. Ang punto ay, darating ba talaga si Ye Fan para iligtas ang kanyang sarili? Alam ng tatlong gangster na ito na hindi sila nagbibiro sa pamamagitan ng pagtingin sa paraan ng krimen at pagtatago ng mga kutsilyo sa kanilang mga katawan. Lalo na yung matabang lalaki na may pistol sa bewang. Ito ay nagbabanta sa buhay. Ang lalaking iyon, si Ye Fan, ay maaaring sinasamantala ang mga babae o sinusubukang kumita ng pera. Dati siyang umiwas kasama si Xu Lingshan, at hindi siya nang ahas na kumuha ng frontal shot. Paanong ang ganitong duwag ay maglakas loob na pumunta rito at makipagsapalaran para iligtas ang sarili? Sandali lang. Nagkamali ka, arestuhin mo ako, walang silbi na hanapin mo yang angka, na yan. Sabi ni Su Qingzhou. Oh, bakit mo naman nasabi? Naguguluhang tanong ni Menduo. Bahagyang bamantong hininga si Su Qingzhou at sinabing, matagal na niya akong kilala, at napakahiyay niya. Siguradong takot na takot siya sa iyo at hindi siya magsasapanganib para sa akin. Walang kabuluhan ang plano mo. Matapos marinig ang mga salitang ito, lahat ng tatlong mangangaso ay tumawa, tila nakakatuwang ito. Umiling si Mendo at sumagot, Ma'am, sa tingin mo ba maniniwala kami sa sinabi mo ngayon? Takot sa amin si Mr. Ye. Haha, joke talaga ito. Bakit hindi ka naniniwala? Kilala mo ba si Ye Fan? Nakaramdam ng kakaiba si Su Qingzhou. Kabanata 0034 Hammer. 0034. Ngumisi si Keresha, babae, idiot ba ang pakikitungo mo sa amin? Tumawag kami noong nakoma ka. Nagmamadali na ang boyfriend mo. Malapit na sigurong dumating. Sobrang pakialam niya sa kaligtasan mo. Ano? Nandito na siya. Paano naging posible? Nanlaki ang mga mata ni Su Qingzhou at natigilan siya. Hindi kaya siya talaga ang sinisisi niya. Sa pag-aakalang makikipagkita si Ye Fan sa tatlong gangster na ito, muling nag-alala si Su Qingzhou, hindi naman magiging walang ingat ang lalaking ito, di ba? At least kung matalino ka, tumawag ka ng pulis. Sana hindi siya umarte. Sa katunayan, hindi nakakapagtakang si Su Qingzhou, palaging natatakot si Ye Fan na ibawas ang kanyang sweldo, at mukhang inutil siya. Bilang lalaki, okay lang maging spineless, at pati panty at pagsilip sa legs niya sa rearview mirror, ang ganitong bagay ay hindi kayang gawin ng seryosong lalaki. Si Su Qingzhou ay tiyak na hindi kukuha ng ganoong panganib sa pamamagitan ng pag-asa sa gayong tao upang iligtas siya sa pagkabalisa. Sa pag-iisip ng mabuti, si Ye Fan ay paminsan-minsan ay may seryoso at mapagkakatiwalaang hitsura, at mayroon ding nakakataba ng puso na pagganap. Hindi ito itinatanggi ni Su Qingzhou, kung hindi niya kayang panindigan si Ye Fan. Ngunit sa pangkalahatan, ang impresyon na ibinigay ng lalaking ito sa kanya ay talagang hindi ganoon kaganda. Ang mga paminsan-minsang flash ay hindi sapat upang baguhin ang buong imahe. Nang si Su Qingzhou ay puno ng kalituhan at hindi matukoy kung alin ang tunay na Ye Fan, may kumatok sa pinto sa labas ng malaking bakal na gate ng bodega. Nandito na siya. Lumingon si Mendo at sinabing, Nuo Li, isakay mo ang babaeng ito. Pupunta ako at makikipag-ayos sa kanya. Nang makitang darating ang matabang mangangaso at sunggaban siya, matigas na pinaikot ni Su Qingzhou ang kanyang katawan, na handang sumuko ng madali. Huwag mo akong hawakan. Umalis ka. Tumanggi si Su Qingzhou. Mabahong babae, subukan mo ito. Biglang lumapit sa kanya si Koresa at nagpaputok ng spray mula sa maliit na lata.
Matapos makalanghap ng kakaibang amoy, nahihilo muli ang ulo ni Su Qingzhou, nagsimulang mawala ng lakas ang kanyang buong katawan, at siya ay nahimatay. Sa sandaling ito, isang malakas na putok lamang ang narinig. Direkta at marahas na binuksan ng malaking puwersa ang malaking bakal na gate ng bodega. Ang malaking kalawang na kandado sa gitna ng bakal na pinto, na konektado sa mga metal na kabit sa pinto, ay bumagsak ng diretso sa lupa, at hindi ito gumana. Matapos bumagsak ang panel ng pinto, isang buga ng alikabok ang tumaas, at isang lalaki ang lumitaw sa likod, si Ye Fan iyon. Sa kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at isang sigarilyo sa kanyang bibig, tahimik niyang binawi ang isang nasipa na paa. Nagulat ang tatlong mangangaso na sina Mendo, Keresha, at Noli. Bagamat hindi tansong pader ang bakal na pinto ng bodega, mayroon pa rin itong ilang daang kilo ng mga bukol na bakal, at nakalak pa rin ito. Sinipa talaga ng lalaking ito ang pinto ng isang sipa lang, walang kahirap-hirap. Dahan-daang humakbang si Ye Fan at pumasok sa bodega. Ang bawat hakbang ay tila magaan, ngunit tumama ito sa tambol na parang kulog, na nagpasindik sa tatlong mangangaso. Tila anino ng isang demonyo, agad na bumalot sa buong bodega, at isang pares ng madilim na dugong mga mata ang nakatingin sa kanilang tatlo sa lahat ng direksyon. Parehong naunawaan ni Keresha at Noli kung bakit tumakas pabalik si Menduo sa sobrang gulat noong una. Nakakakilabot pala ang aura ng lalaking ito. I remember telling you, don't come to me, parang hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Iniluwa ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo at hakbang-hakbang na lumapit sa tatlong mangangaso. Nagmamadaling inilagay ni Keresha ang pilak na kutsilyo sa kanyang kamay sa leeg ni Su Qingzhou, at sumigaw ng pamatay, tumigil ka. Kung maglakas loob kang lumapit, papatayin ko siya. Mukhang hindi narinig ni Ye Fan. Nagpatuloy sa paglalakad pasulong, ang kanyang ekspresyon ay walang nakitang pagbabago, na parang naglalakad sa isang maaliwalas na hardin. Gayunpaman, ang mga mata ni Ye Fan ay lumalamig at nanlamig, na nagpaparamdam sa mga tao ng panginginig. Pinagpapawisan silang tatlo sa pagkakatitig ng mga matang ito. Si Fatty Nuali ay naglabas ng isang Colt pistol mula sa kanyang baywang at itinutok ito kay Ye Fan. Huwag kang gagalaw. Babarilan ko pag umabant. Sigaw ni Noli. Ngumisi si Ye Fan, kapag nag-shoot ka, hindi ba kailangan mo munang buksan ang insurance? Natigilan si Noli, at napagtanto niya na sa sobrang gulat niya ay nakalimutan pa niyang buksan ang insurance. Ang ganitong uri ng mababang antas ng pagkakamali ay ganap na imposible para sa kanya na gawin ng normal. Bagamat dali-dali niyang binuksan ang kaligtasan ng baril, patuloy na pumuputok ang mukha at mga palad ni Noli, at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ang pakiramdam ng pang-aapi na dulot ng lalaking ito sa kanila ay sadyang napakalakas. Kung tutusin, si Mendo ang pinakamalakas, at sinabing, Mr. Ye, what we want is Ankh, as long as you hand over the things, we will make sure that Misu will be fine. Tahimik na sinabi ni Ye Fan, wala akong Ankh. Ano? Nagkatinginan ng tatlo ni Mendo, akala nila mali ang narinig. Kung gayon, alam mo ba kung nasaan si Ganesha? Tanong ulit ni Mendo. Nagpatuloy si Ye Fan sa paglalakad. Sa oras na ito, wala pang 10 metro ang layo niya sa kanilang tatlo. Nang marinig ang tanong, umiling siya. Pulang-pula at puti ang mukha ni Menduo, alam niyang niloko siya, natural na galit siya. Mr. Ye, masyado mong minamaliit ang aming unggoy na agila. Sa tingin mo ba ay hindi kami maglalakas loob na patayin ang babaeng ito? Habang nagsasalita, dam-aikit ang kutsilyo ni Keresha sa lalamunan ni Su Qingzhou, habang nakatutok din ang baril ni Nuali na si Ko sa ulo ni Ye Fan. Huminto si Ye Fan sa layong 6 o 7 metro mula sa kanilang tatlo, at mahinang sumagot, dahil nang ahas kang manghuli ng mga tao, syempre nangangahas kang pumatay ng mga tao. Kung gayon, dapat kang makipagtulungan sa amin ng mabuti at huwag maglaro. Ngumisi si Keresha. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Ye Fan, maglakas loob ka, hindi ibig sabihin na kaya mo na talaga. Medyo natarante pa silang tatlo nang marinig ang mga salitang ito. Ngunit sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na pamimilit, isang layuning pumatay na malakas na bomb-alot sa kanila, ang bomb-alot sa kanilang mga puso. Biglang sumulpot ang figure ni Ye Fan sa kanila. Nang mapagtanto nilang tatlo na lalaban sila ni Ye Fan, hindi niya sinasadyang gumawa ng mga hakbang. Biglang hinayla ni Nuali ang gatilyo at binaril ang katawan ni Ye Fan. Bang bang bang. Ang bala ay tumusok sa hangin, na may nakakapasong temperatura, ngunit kakaiba, ang bawat bala ay umiwas kay Ye Fan, at lahat sila ay nabigo. Nang makitang hindi matamaan ang kanyang kasama si Ye Fan, ang pilak na kutsilyo ni Keresha ay malapit ng pauwiran ng marahas sa leeg ni Su Qingzhou, ngunit nalaman niyang may isang kamay na mahigpit na nakahawak sa kanyang pulso. Hindi alam ni Ye Fan kung kailan, ngunit nagpakita na siya sa tabi ni Keresha. Nagulat ang tatlong mangangaso at napatitig kay Ye Fan, na agad na na-teleport. Gaano kalakas ang puwersa ng pagsabog na ito upang makatawid sa layo na ilang metro sa isang kisap mata, at makagambala pa sa mga galaw ni Keresha. May tumunog na mga buto, at ang mga buto ng kanyang pulso ay nadurog bago pa man makabawi si Keresha mula sa kanyang pagkatulala. Sigaw ni Keresha at nahulog ang kutsilyo sa kamay niya.
Direktang hinawakan ni Ye Fan ang mahina na kamay, umatras ng isang hakbang at tumalikod, at kaway ng braso, itinapon niya si Keresha na parang sandbag. Ang kapangyarihang ito ay hindi mapigilan. Si Keresha ay parang isang personal na martilyo. Matapos madaanan ng isang parabola, bumangga ito sa konkretong dingding ng bodega na may muffled sound. Ang marahas na epekto ay naging dahilan upang ang babaeng mangangaso ay walang ideya kung ilang buto ang nabali at kung gaano karaming mga panloob na organo ang nasugatan, at agad na nawala ang kanyang sigla. Matapos mag-iwan ng pool ng dugo sa dingding, bumagsak siya sa lupa. Kabanata 0035. 0035. Kresa. Bulalas ni Fatinuli, naubusan na ng bala ang baril sa kanyang kamay, kaya't naglabas siya ng may ngiping kutsilyo sa likod ng kanyang baywang at sinaksak si Ye Fan sa likod ng kanyang puso. Ngunit si Ye Fan ay tila may mahabang mata sa likod. Matapos ay ugoy ang sneak attack na may patagilid na hakbang, lumingon siya sa isang roundabout na sipa. Og! Napasigaw si Nuli, ang dibdib ay tinamaan ng sipa na ito, at ang matipunong katawan na halos 2 metro ay bumangon mula sa lupa at lumipad ng 4 o 5 metro palayo. Nagluwa siya ng isang subo ng makapal na dugo, at ang mga tadyang sa kanyang dibdib ay tumusok sa kanyang puso at baga. Sa matinding sakit, hindi nagtagal ay binawian siya ng buhay. Wala pang 3 segundo, parehong napatay sina Keresha at Nuli, at hindi nila naintindihan kung paano gumawa ng kanyang hakbang si Ye Fan. Nababaliw na ang natitira pang Menduo, ang lalaking nasa harapan niya ay mapangahas, perwisyo, at hindi makatao. Sila ang mga elite ng B-level na organisasyon ng Monkey Eagle, hindi mga ordinaryong sundalo, espesyal na pulis, at mas malakas pa kaysa sa mga espesyal na puwersa. Ngunit sa ilalim ng mga nasasakupan ni Ye Fan, para silang mga 3 taong gulang na bata, at walang puwang para sa pagtutol. Bagamat puno ng takot si Mendo, ang kanyang survival instinct ay hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas. Naglabas siya ng dagger na may malamig na liwanag mula sa kanyang baywang at itinusok ito sa leeg ni Ye Fan. Ito ang blind spot ng paningin ni Ye Fan. Nailabas na ni Mendo ang kanyang potensyal, kaya ang pagpaslang na ito ay kasing bilis ng pagkabigla, na higit sa karaniwan niyang lakas. Nang makitang ang ulo ng punyal ay tumusok sa lalamunan ni Ye Fan, ang kaliwang kamay ni Ye Fan ay nasa harap na ng punyal. 2 daliri, naipit ang talim ng punyal ng may katumpakan at katumpakan. Buong lakas si Menduo, ngunit sa buong lakas, ni hindi niya maitulak ang punyal kahit 1 pulgada pa. 2 daliri lang ay parang reinforced concrete. Ibinaling ni Ye Fan ang kanyang ulo, isang pares ng mga mata na kasing lalim ng kalaliman, na may mga pagbabago sa buhay na kasing lamig ng isang kaparangan. Sa sandaling makita ni Menduo ang hitsura nito, sumigaw siya ng, sa takot, nabitawan ang punyal, at bumagsak sa lupa. Anong uri ng mga mata ito, at anong uri ng mga tao ang may ganoong mga mata na gumising sa mga tao mula sa isang panaginip? Namumula ang mukha ni Menduo, at nanginginig na nagtanong, ikaw, sino ka, sino ka? Nagpakita ng malupit na ngiti ang bibig ni Ye Fan, Divine Wrath. Nang sabihin niya ang 2 salitang ito sa malalim na boses, isang walang emosyong salita, buong bodega, nakamamatay na mga karayom ang maririnig. Biglang nagising ang utak ni Mendo pagkatapos ng maikling blanko, kung ano ang kinakatawan ng pangungusap na ito. Hindi, imposible, pwede ka bang? Si Mendo ay naging bulungan sa kanyang sarili, at siya ay nasa estado ng kawalan ng malay. Dahil sa sobrang sindek, may bahid pa ng tubig sa pantalon niya na tuwirang ikinatakot niya. Asar! Iisa na lang ang natitira sa kanyang isipan, ang agila na kumakain ng unggoy, itataboy ba ito sa mundong ito? Kamahalan! Naisip ni Menduo ang kahulugan ng lalaking ito, at wala siyang pakialam na naiihipan niya ang kanyang pantalon, at nahulog sa lupa. Hindi talaga inaasahan ng kontrabida na makikita sa ulo mo ang address na iniwan ni Ganesha, kung alam niyang kaibigan ka niya, hindi siya maglalakas loob na sundan ka ng 10,000 tapang. Alang-alang sa presyong ibinayad natin, huwag kang magalit sa buong organisasyon natin. Hindi na kayang pangalagaan ni Mendo ang sariling buhay, gusto na lang niyang magtaas ng kamay ang Panginoong nasa harapan niya, at huwag mawala sa mundo ang kanilang samahan. Pinigilan na ni Ye Fan ang kanyang aura sa oras na ito, at ang kanyang mga mata ay naging katulad ng dati, na parabang siya ay naging isang ordinaryong binata sa lungsod. Kung ang iyong mga tao ay hindi lumapit sa akin, hindi ako interesado, huwag mo na lang pansinin, mahinang sabi ni Ye Fan. Oo, kung ikukumpara sa iyo, ang aming mga unggoy na agila ay mga langgam lang. Si Menduo ay pawis na parang ulan, at ang kanyang mga labi ay namumutla habang siya ay nagtanong, iyong kamahalan, payagan mo akong sabihin sa aming ulo, kung alam niyang ikaw ang residente ng apartment na iyon, kaming mga unggoy na agila ay hindi maglalakas loob na saktan ka kahit kaunti. Hindi na nagsalita si Fan, tumingin lang kay Menduo na may blankong ekspresyon. Sandaling natigilan si Menduo. Sa pagtatapos, natawa siya sa kanyang sarili, nga pala, dahil incognito ang iyong kamahalan, paano mo ipaalam sa mga tagalabas na ikaw ay nasa Huahay? Inihagis ni Ye Fan ang punyal pabalik kay Menduo. Kung may utak ka, dapat marunong kang pumili. Wala na siyang oras para alagaan ang pinto, tumalikod at binuhat ang walang malay na si Su Qingzhou, at lumabas ng bodega.
Pagtingin sa likuran ng lalaking naglalakad palabas, kinuha ni Mendo ang punyal at itinutok sa kanyang puso. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakamatay ay magkakaroon siya ng pagkakataon na pigilan ang Monkey Eagle na maalis. Gayunpaman, siya ay nasa kanyang kalakasan kung tutuusin, at hindi pa rin katanggap-tanggap na magsakripisyo siya ng ganito. Sa sandaling naisip niya ito, si Menduo ay masama at mahiyain, nakatingin kay Yefan na may hawak na isang babae sa magkabilang kamay, nanliit ang kanyang mga mata, at direktang ibinato niya ang punyal bilang isang lumilipad na kutsilyo patungo sa likurang gitna ni Yefan. Ngunit sa sandaling ito, biglang inihagis ni Yefan ang babae sa kanyang mga bisig sa hangin. Habang nasa himpapawid ang katawan ni Su Qingzhou, umikot si Yefan sa isang paa. Nang tatama na sa kanya ang punyal, hinawakan ni Yefan ang punyal sa kanyang kamay at ibinato ito pabalik. Matapos gawin ni Yefan ang pagkilos na ito, ang kanyang katawan ay tumalikod na lamang, at ang kanyang mga kamay ay konektado, at niyakap niya si Su Qingzhou na muling natamba. Ang buong aksyon, tapos sa isang go, ay parang isang magandang waltz. Lumabas si Yefan sa bodega. Sa kanyang likuran, si Mendo, na ang noo ay natusok ng punyal, ay nahulog sa isang pool ng dugo. Nang magising si Su Qingzhou na tulala, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Bigla niyang naalala ang nangyari noon, at umupo ng tuwid, para lang napagtanto na si Yefan ang nagmamaneho sa harapan. Qingzhou, gising ka na ba? Nahihilo ka pa ba? Tumalikod si Yefan at ngumiti ng buong puso sa babae. Kumislap ang mga mata ni Su Qingzhou, at pagkatapos makumpirma na ligtas siya, tinanong niya, iniligtas mo ako. Tama, ngunit hindi mo kailangang masyadong magpasalamat, pagkatapos ng lahat, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin, sabi ni Yefan. Natahimik si Su Qingzhou, ang kanyang kalooban ay komplikado, ang lalaking ito. Talagang itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang sarili. Paano mo ako niligtas? Si Su Qingzhou ay nakatulog na, at hindi niya nakita kung paano nakapasok si Yefan sa bodega. Nais niyang malaman ang mga detalye. Naisip na ni Yefan ang kanyang mga salita, wala lang, pinuntahan ko ang tatlong lalaki na iyon, at pagkatapos ay tumakas sila, at iniligtas kita. Huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Ang mga taong iyon ay may mga kutsilyo at baril. Gamit ang iyong mga kamay, kaya mo silang talunin ng mag-isa. Si Su Qingzhou ay medyo nagalit, ang lalaking ito ay perfunctory lang sa kanya. Patuloy na tumawa si Yefan at sinabing, Qingzhou, hindi mo naiintindihan, ang grupo ng mga tao na iyon ay talagang mga hamak, at sinasadya kanilang takutin. Ang baril na iyon ay peke rin, ito ay isang larwang baril. Okay, kahit peke ang armas. Tapos tatanungin kita, ano ang angka? Matalim na tiningnan ni Su Qingzhou ang lalaki. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.